bisyo ng nakamamatay, di ba? Ilang beses ba ako nagmakaawa sa'yo para tigilan mo yan? Ilang beses ba akong umiyak at nagbabaka sakali na pakinggan mo ko? Pero wala kang ginawa. Pinalala mo ng pinalala ang ginagawa mo. Dahil hindi ko kayang mabuhay na wala to. Dito ako nagiging masaya at malakas. Hindi yun totoong saya at hindi totoong lakas. Pinaparamdam lang sa'yo ng pansamantala hanggang sa malulung ka na para hindi ka na makaalis. Pero ang totoo niyan, unti-unting sinisira niyang bisyo mo ang tunay na saya. Ang tunay na kalakasan mo. Inuubos ka na niyang bisyo mo. Kung totoong masaya ka dyan, hindi ka sana problemado ngayon. Pansamantalang pagtakas sa realidad ang hatid sa'yo ng droga. Pati kaming pamilya mo nawala na sa'yo. Nawala ang lahat sa'yo, Reynaldo. At yung mga kaibigan mong kasama mo magbisyo. Kakampi ka lang nila kapag may hihit-hiting kayo. Pero kapag ganitong kailangan mo na sila, nawawala na sila, di ba? Kasama ka lang nila sa panandaliang saya, pero iiwan ka rin kapag hindi ka na mapapakinabangan. Sinira mo ang buhay mo. Wala kang ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Inilabas na ni Ernalyn ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman niya sa kanyang asawa. Dahil ubos na rin naman ang pag-asa niya na mapagtatanto ni Reynaldo na mali nga siya sa kanyang mga ginawa. Sa haba ng pagkakataon sa buhay niya para magbago, hindi siya kumilos. Dahil ang palagi lamang laman ng utak niya ay kung paano siya didiskarte para sa bisyo niya. Hindi pa rin nawawala ang lagnat ni Reynaldo. Nakahiwalay siya ng higaan dahil bawal mabangga ang kanyang tuhod dahil sumasakit yun ng sobra. Habang inaapoy siya ng lagnat, kung ano-ano na rin ang nakikita niya sa paligid. Ang dami niyang naririnig na boses at isa na roon ang kay Alma. Tinatawag siya nito. Nakikita niya rin ang mukha ng matanda kung paano niya ito huling naabutan sa kama. Ang postura kung paano niya ito pinatay. May mga nakaraan pang kasalanan niyang nagbabalik sa utak niya. Para na siyang nababaliw. Ang nararanasan niyang ito ay dulot na rin ng droga. Ganoon ang nangyayari sa kanya kapag matagal na araw na siyang hindi nakakatikim ng bisyo. Yun na ang kanyang parusa. Binabagabag na siya at binabalikan ng mga kasalanang tinatakasan niya noon. Ilang araw na ganoon ang nangyayari sa kanya. Minsan ay tulala siya, minsan naman ay sumisigaw siya. Gusto niyang magwala, gusto niyang magalit, pero wala siyang magawa. Hindi niya maintindihan kung ano ba ang nararamdaman niya. Kumain ka na muna. Aalis ako, iiwan ko yung mga bata kay kuya. Nakiusap na rin ako sa kanya na baka pwedeng tingnan-tingnan ka niya rito. May nahanap akong trabaho sa laundry shop. Kailangan kong kumayod para sa mga anak natin. Iiwan mo na ako. Huwag mo akong iiwan sa kanila. Lahat sila nakatingin sa akin. Si Alma bumubulong siya. Naririnig ko ang nakakatakot yung tawa. Ay, ewan ko sa'yo, Reynaldo. Walang ibang tao rito. Patay na si Alma. Yang nakikita mo, yang naririnig mo, konsensya mo yan. Tama na sa'yo ng droga yan. Baliw ka na talaga. Kawawa ka lang. Ayoko sumama sa kanya. Sabi niya dadali niya ako sa impyerno. Huwag mo kayo ibibigay sa kanya. Hindi. Ayoko. Natatakot ako sa impyerno. Bahala ka nga sa buhay mo. Late ako sa trabaho. Kumain ka dyan kung kakain ka. Hindi na rin naman kita maaalagaan. Kapag nakahanap na ako ng mas magandang trabaho, aalis na kami ng mga bata. Hindi ako bibit-bit ng problema. Gusto ko ng bagong buhay kasama sila. Walang adik, walang baliw. Huwag ka alis. Huwag mo akong iiwan kay Alma. Ayun siya. Hindi niya ako tinatantanan. Bahala ka! Wala akong pake kung di ka niya tantanan. Sumama ka na sa kanya sa impyerno. Agad na umalis si Ernalyn. Ilang araw pa ang lumipas, mas naging malala ang kabaliwan ni Reynaldo.
Paulit-ulit niyang isinisigaw ang pangalan ni Alma. Minsan umiiyak siya, minsan naman ay tumatawa. Dahil ayaw ni Ernalyn na makaapekto yun sa mga anak niya, nakiusap siya sa bayaw na makikitira muna sila sa bahay nila at kapag may nahanap siyang murang paupahan, saka sila lilipat. Hindi na pwedeng makisama si Reynaldo sa mga bata dahil natatakot na ang mga ito sa kanya. Kapag may oras si Ernalyn, pinupuntahan niya ang asawa. Pero madalas na nag-aalaga kay Reynaldo ay ang isa pa niyang kapatid. Pero hindi rin siya natitiis ng mga ito. Hanggang sa nakahanap ng magandang trabaho si Ernalyn sa syudad, kung saan libre na rin ang tutuluyan niya. May kamag-anak siya sa syudad, kaya doon naman siya humingi ng tulong para pwede niyang pag-iwanan ng mga anak. Mahirap para kay Ernalyn na itaguyod ang dalawa niyang anak, pero kailangan niya yung gawin. Kung hindi, pare-pareha silang dadalhin ni Reynaldo sa pagkabagsak. Ito na ang huling araw na magkakasama tayo. Aalis na ako. Kailangan kong buhayin ang mga anak natin at hindi ko yun magagawa kung nandito lang ako palagi. Dito sa tabi mo. Sorry, pero oras na para kami naman ang makalaya. Alam mo kung gaano ako nanghihinayang sa pagsasama nating dalawa. Pero ganun talaga eh. Hindi na kita matiis. Mahirap pa rin to para sa akin. Ang bigat sa dibdib. Pero para sa mga bata, kakayanin ko to. Huwag mo akong iiwan dito. Tulungan mo naman ako. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin. Yung nangyayari sa'yo ang kabayaran mo sa mga kasalanan mo. Hindi na kita matutulungan dyan. Kaya si Alma ang palaging bumabagabag sa'yo dahil alam mo sa sarili mong siya ang isa sa nagawan mo ng mabigat na kasalanan. Wala na eh. Kung sana noong may pagkakataon ka, ginamit mo sana yun para sa pagbabago. Pero ang ginawa mo naman, mas lalo kang lumala. Magbabago na ako. Basta tulungan mo ako. Sorry. Kailangan kong unahing tulungan ang sarili ko at ang mga anak natin. Sorry, Reynaldo. Sorry. Ernalyn, huwag mo akong iiwan. Ernalyn, pangako magbabago na ako. Ernalyn! Kahit na anong pagmamakaawa ni Reynaldo,